na bahala dito. Eh, hindi ka na makapatay ng asawa ninyo eh. Dapat siyang pinapapulis na eh. Hindi na. Hindi siya papapulis. Pagkakita pa lang ni Vanjie, si Sandra ay agad niyang tinawag na ganda, sabay hawak sa mga prutas na ibibigay niya at sinabing dinamihan na niya dahil hindi niya alam kung anong pinagdilihan niya. Pinagsabihan pa niya ang dalaga na bawal siyang ma-stress dahil nakakapangit ito at hindi nakakabuti sa kanya at sa baby niya, na nagpasalamat pa si Vanjie dahil pinatawad na niya si Renz maging siya na kahit hindi pa sinasabi ng dalaga na pinapatawad na siya nito. Giniit pa ni Vanjie na pass is pass at kailangan niyang magpatawad at makalimot. Agad sinabi ni Sandra na madaling sabihin ni Vanjie dahil hindi siya ang nasaktan, sabay sinabing may gumugulo pa rin sa isip niya na agad tinanong ni Vanjie kung ano ang tinutukoy ng dalaga at pinaalala naman ni Sandra ang tungkol sa pagkamatay ni Jenny na kinagulat ni Vanjie, sabay sinabing matagal lang nakalibing ang dalaga na bakit issue pa sa kanya. Dinahilan ni Sandra na gusto lang niyang mabuo ulit yung tiwala niya kay Renz, na gusto niyang masigurado na hindi guilty ang binata sa pagkamatay ni Jenny, sabay sinaad niyang gusto niyang matino ang magiging ama ng anak niya at gusto niyang magkaroon ng sarili niyang pamilya na gusto niyang masigurado bago sila ikasal, na kinatuwa ni Vanjie, sabay tinanong kung itutuloy na nila, na agad namang sinabi ng dalaga na sana matuloy na, sabay sinabing humahad lang sa kanya kung naiisip niya ang tungkol kay Jenny na kinakatakot niya na baka kriminal nga si Renz. Kinagabihan habang nagluluto si Sandra ay napapansin niyang hindi mawala ang tingin ni Renz sa kanya, na nagawa pa niyang alukan ng wine pero tumanggi ang dalaga dahil bawal para sa baby nila. Nagawa pang umupo ni Renz habang pinagmamasdan niya si Sandra na nagluluto na pangiti-ngiti lang din dahil iba ang mga kilos ni Renz sa mga sandaling yan. Habang pinagmamasdan ni Renz ay naalala niya nang sinundan niya si Sandra ay nahuli niyang nakipagkita siya sa attorney ni Jessa, at nang nakaalis na si Sandra ay agad niyang sinundan ng attorney na nagawa niya itong iharash at pinaamin niya kung bakit nakipagkita sa kanya si Sandra, na sinubukan niyang manahimik pero wala siyang laban kay Renz. Habang pinuntahan naman ni Matt si Rose upang ipaalam na nakikipaglaro na si Sandra kay Renz dahil paghihiganti pa rin ang nais niya. Napagtanto ni Rose na hindi totoong pinatawad ng dalaga si Renz, na mas lalo siyang natakot nang maalala niya ang itsura ni Renz nang sumugod sa restaurant dahil sa hindi sinabi sa kanya ni Rose na buntis si Sandra. Nang kinagalit niya ay muntik nang ipalaglag ni Sandra ang baby. Nagiging violente si Renz kapag hindi niya makontrol ang temper niya, na yun ang kinakatakot ni Rose baka kung anong gawin ni Renz kay Sandra. Sinabi ni Rose na nanganganib ang buhay ng kanilang anak dahil sa ginawa niya, dahil kung totoo ang hinala ni Matt na pinapasakay lang ng dalaga si Renz, at kapag nalaman ni Renz ay delikado ang lagay niya. Ang pagkakaalam ni Sandra ay maiisahan niya ang binata pero hindi niya alam kung papaano kumilos si Renz. Nang alam ng dalaga ay mauunahan niya si Renz ay nagkakamali siya dahil gamay ni Renz ang mga ganong sitwasyon, dahil nakaya niyang palabasin na nagpakamatay si Jenny at hindi nila napatunayan na guilty siya. Walang sasantuin si Renz kapag siya ang inapi, na wala siyang pakialam kahit sinong tao ang masaktan basta makuha lang niya ang gusto niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.